yung best na papuri para sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Yung best, mga kapatid. Praise God. Dahil sabi nga sa awitin natin, hindi basta-basta Diyos lang yung pinaglilingkuran natin. Siya yung mga hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. He is faithful, He is merciful, Amen. He is powerful. Amen. Kaya this morning, mag-focus muna tayo sa ating Panginoong Diyos. Yung mata natin, ituon muna natin sa ating Panginoong Diyos, sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Because it is not about us, but it is about our Lord Jesus Christ. And the God that we are serving is the same yesterday, today, and forevermore. Come on, clap your hands! Whoa! Yeah. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Whoa, whoa, yeah, whoa, whoa. Faithful, powerful, wonderful. Jesus is beautiful, merciful, supernatural. Jesus is highly, mighty, worthy. Jesus is gracious, patient, generous. And there is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There's no other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Whoa, whoa, yeah, whoa. Sing excellent, excellent, magnificent, omnipotent. Jesus is living, giving, loving, and there is no other name that is greater than, no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There's no other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater. Sing Jesus the same. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Come on, church, clap your hands. Hey, hey. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name. Oh, nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name. Go, church. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name. Oh, nothing can separate. 'Cause no weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name that is greater than, no other name that is greater than Jesus. Jesus.
oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Nobody else, nobody else, because it's all about you. Sing again, one more time, sing nobody else. Nobody else. No, 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 no. Nobody else, because it's all about you. Nobody else, sing nobody else. Nobody else, nobody else, nobody else, because it's all about you. La 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 la. Word, 'cause you are the center of my focus. Jesus, you are the living God. You are the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Sing, you are. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus. Jesus, sing, you are powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Sing, nobody else. Nobody else. And nobody else, nobody else, because it's all about you. Sing it again, one more time. Sing, nobody, nobody else. No, 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 no. And nobody else, nobody else, nobody else, because it's all about you. Go on, church, sing nobody else. Nobody else. And nobody else. Nobody else, because it's all about you. Sing la 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 la. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about Jesus. 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 Come on, church, malakas na palakpak para sa ating Panginoong Diyos. Praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa sabi ang malakas na palakpak para sa Panginoong Diyos. Come on, church. Hallelujah. 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 We praise your name, God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Alam nyo,
Itong gawain na to, ang tawag natin Sunday celebration. Ano yung sinicelebrate natin? Baka kasi until now, nasanay na lang tayo ritual every Sunday, nandito ka. Pero naiintindihan mo ba ano yung ibig sabihin ng Sunday celebration? Come on, kapatid! Do we really understand what Sunday celebration stands for? Who we are celebrating today? Who? Who? Hindi ko masyadong marinig. Who we are celebrating today? His name is? His name is? Yung nagligtas sa iyo, His name is? Ang nagmamahal sa iyo hanggang ngayon, His name is? Ang nagpagaling sa iyo, His name is? His Jesus. Kung siya yung nagbigay ng lahat sa iyo, pwede mo ba siyang tipirin? I'm telling this kasi parang ritual na lang yung pagkanta mo, pagbuka ng bibig mo. Hindi yun yung hanap ni Lord ngayon. Sabi sa John 4:24, no? Ang Diyos ay naghahanap ng mananamba sa espiritu at sa katotohanan. Ngayon, all out ba yan? Spirit to spirit? Truth by truth? With sincerity? With humbleness? Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoong Diyos. And ang gusto kong ilambing sa inyo ngayon, open your heart to Jesus. If you are open to Jesus, He can turn your life upside down, kapatid. Pero huwag kang mag-expect na may gagawin si Lord kung nakasarado naman yung buhay at yung puso mo sa Kanya. Kahit magdamag ka pang mag-worship dito, pero kung hindi open yan, walang magagawa ang Lord kasi hindi Kanya pipilitin. Hindi nga tayong ginawang robot ng Panginoong Diyos eh. But please, let your heart be open to Jesus. Para hindi naman sayang yung presensya mo ngayon na nandito ka sa Sunday celebration. Pour out your spirit to Jesus. Para ma-experience mo talaga yung wholeness ng Panginoong Diyos. Diba, sabi kanina, you are the center of my focus, Jesus. So si Jesus lang muna yung center. Si Jesus ang center. Just close your eyes. Just close your eyes. And feel the presence of our Lord na kanina pa naghihintay sa atin, mga kapatid. Hallelujah, 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 Lord Jesus. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Napakadakila ng pag-ibig mo. Sapat na at higit pa ang biyaya na patuloy na nararamdaman namin, umaagos mula sa trono mo, Panginoong Diyos. And we all know that we truly don't deserve everything, God. Pero patuloy ka nagbibigay ng opportunity and chance for us, Lord, na makapag-worship sa iyo. Ibigay yung nararapat, Panginoon, sa iyo. Lord, this morning, it is not about us, God. It is all about you, Jesus. And you must be the center of everything, Lord. Yes, marami kaming pinagdadaanan, marami kaming struggle, marami kaming hinaharap ngayon. Kanya-kanya, iba-iba, Panginoong Diyos. But still, we are here to worship you, God. We are here to honor you. Nandito kami para pasalamatan ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay na hindi kayang pantayan ng anumang bagay dito sa mundo, Panginoong Diyos. Lord, help us to be open to you right now. At sa ganun, Lord, hindi masayang yung opportunity na pinagkaloob mo sa amin this morning to meet you, to encounter you, to experience you once again in our life. Again, this is not about us, Lord. It is all about you, Jesus. Please encounter us once again and take our life and let it be a holy offering to you, Jesus.
Kasi Lord, wala kaming pwedeng ipantay sa lahat ng bagay na binigay mo. In our body, our whole Panginoong Diyos, we offer up it all to you, Jesus, as a living sacrifice, Lord. Withholding anything, withholding nothing, Panginoon. Dahil lahat ng ito ay nagmula sa inyo, Panginoong Diyos. Lord, manguna ka. Fill us with your Holy Spirit this morning, God. Na Lord, hindi kami aalis na same pa rin, same at same pa rin. But Lord, we will leave this place punong-puno ng biyaya, ng pag-asa, Lord, na nagmumula sa inyo. Andun yung full desire of true transformation and deep relationship sa inyo, Panginoong Jesus. And this morning, God, wala kaming gustong itaas kundi ikaw lamang, Lord. Be magnified, be glorified, Panginoong Diyos. To you all the glory, honor, and praises. In your mighty name, Jesus. In your mighty name, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. I live my heart open, open to you. I'm holding back nothing, nothing from you. Come on, sing it one more time. I leave my heart open. I leave my heart open, open to you. I'm holding back nothing, nothing from you. I lay my life then on your altar. I want your will and nothing less. This is the debt of my ambitions. I know your ways are always best. I live my heart open. Come on, sing it out. Open to you. I'm holding back nothing, nothing from you. I live my heart open. I live my heart open, open to you. I'm holding back nothing, nothing from you. This is the start of resurrection, where new beginnings come from death. I'm gonna trust you with my future. Lord, I surrender to your plan. My heart open, open to you. I'm holding back nothing, nothing
Come on, say, take my life, Lord, take my life, and let it be a holy offering. Here I am, Jesus. Here I am, Lord. All of me, I surrender everything. I live my heart. Come on, say it loud, church. I live my heart open to you, Jesus. Malaya kang pumasok, Panginoon Diyos. You are free to enter in, Lord. You are free to enter in, God. Holding back nothing from you, Jesus. Because we owe everything to you, Lord. Hallelujah. I live my heart open. I live my heart open. To Jesus. Open. I'm holding back nothing, nothing from you. Come and say it once again. I live my heart open to you, Lord. I live my heart open. I live my heart open, open to you. I'm holding back nothing, nothing from you. Take my life and let it be a holy offering. Here I am, Lord. All of me, I surrender. Take my life. Take my life and let it be
Manalangin, dakilang Diyos sa buhay. Salamat sa biyaya mo, favor mo ay kami po na sa iyong panalambahan. Lord, ayaw po namin maging spectator lamang sa mga oras na to. Gusto namin makapag-connect sa iyo. Kaya Lord, pagkadalasayin mo ang aming mga puso't isipan, alisin mong mga bagay na pwede mag-hinder na hindi po namin matamasa ang napagandang mensahe sa umagang ito. Ma-enjoy po namin ang resulta nito. May maayos sa aming mga buhay. Ma-transform po kami. Lord, it's about family, Lord. It's about being a head of the family. It's about being a parent. God, speak to us through this message. Kung may mga mahalagang bagay na gusto mong sabihin, together with this message, isulat mo sa aming puso through your Holy Spirit para hindi na po mawawala. Lord, basbasa mo niya mga tenga at ganun ang bibig ko, Panginoon. Lord, kausapin mo kami. Lord, kung meron po nangangailangan ng kagalingan ngayon, na encouragement, ng paglilinaw ng pag-iisip, gawin mo yan, Panginoon. Bilang tatay namin, bilang ama po namin, bilang tagapagligtas. Magbuo ka ng relasyon, magbuo ka ng pamilya. I-restore mo sa original position ng bawat isa. Lalo, Lord God, ang original plan mo, pagkatawag mo sa ala. Salamat, itong aking samot dalangin. In Jesus' name, lahat magsabing Amen. Be home. Be home. Ito yung mission natin. Yes, maraming mahalagang bagay sa paligid natin. Maraming urgency. Maraming mga special people sa paligid natin na gusto natin i-impact ang life nila through our Kristiyanong pamumuhay. Pero ang pinaka-importante ay pamilya natin. Kaya dapat ito ay maging mission natin lahat. It's our home. The mission. Reading from Joshua 24 verse 15. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Would you prefer the gods of your ancestors serve beyond Euphrates? Or will it be the gods of the Amorites, in whose land you now live? But, maganda, mga tatay rito, mga magulang, bigyan ng emphasis ito. But as for me and my family, we will serve the Lord. Pwede na kayo mo po. Matindi ang message na to, ang challenge ni Joshua sa not only during his time, but very important din sa time natin. Now, para maintindihan natin ang lubos ang mensaheng ito and how it will impact our family, we should understand yung konteksto. Bakit nagkaroon ng palawagan si Joshua na to make a choice? Tandaan natin, nakapasok na sila sa promised land. At hindi biro ang mga pangyayari during yung time sa Egypt, na diniligtas sila ng Diyos through Moses. So many lives ang nawala. Grabe ang casualties. Una, sa mga tiga-Egyptian, mga Egyptian. And as they traveled towards the promised land, ang dami rin namatay. Napakasakit ang kwentong ito dahil yung original na tao na ginamit ni Lord para sila makarating sa promised land ay mismo hindi nakapasok
So try na i-adapt ninyo sa life ninyo. Try to relate, I should say. Pagpalagay natin, it speaks about yung head of the family. Pagpalagay natin, bawat tatay dito, bawat nanay, kung wala na yung tatay, kayo si Moses. Kayong ginamit ni Lord para makapasok sa lupang pangako. Pero mismo yung tatay, mismo yung parent, na dapat mag-guide sa atin, ang hindi nakapasok. Tama ba, Brother Julio? Nakapasok ba si Moses? Di ba? Hindi. Nagkaroon mga matitinding battles. At kasabay ng mga battles na yan, nagkaroon mga rebellion, away ng pamilya. Miriam against Moses. Naalala niyo ba yon? Unang-unawa lang natin ang background. Kasi ayoko masahin tong message na to. At sa gitna ng maraming kaguluhan at pain sa puso, nakapasok din sila sa promised land. Wala si Moses. Wala na yung maraming mga Israelite na nakalabas from Egypt. Di rin sila nakapasok. So, anong ibig sabihin ni Joshua rito? Choose you today whom you will serve. Remember, just a few Sundays ago, nag-preach ako about yung sinabi ng Diyos to Joshua. Dahil mayroong mga pamilyang umangal, particularly yung pamilya o yung nagmula kay Joseph. Umaangal sila, kulang yung lupa na binigay sa Allah. So dumating kagad ang mensahe ng Diyos to Joshua. Hey! Okay na ba sa inyo na ganun na lamang ang lupain na na-occupy nyo? Ang dami pa pwedeng kunin. Ba't kayo tumigil? Parang mga ilan sa mga pamilya sa bawat simbahan, masaya sila na ganun na lamang. Okay na to. Natanggap na namin, pwede nang medyo pa-chill-chill na lang. Kahit yung relationship namin kay Lord, pa-chill-chill na lang sa mga responsibility namin kay Lord. Nakuha na namin ang gusto namin. Please try to relate. Kaya narito isang matapang na Caleb, matanda na, nung na-realize na, hey, I cannot relax. Alang-alang sa pamilya ko, I cannot relax. Kaya sinabi niya kay Joshua, Joshua, give me this mountain. Nalala yung message na yun? Pero hindi biro hinihiling ni Caleb, pero na-challenge siya eh. Kapatid, pagka talaga na-challenge tayo ni Lord, naiiba yung tapang natin, yung init natin. Hindi tayo umatras ang laban pagka si Lord na nag-challenge sa atin. Eh, na-challenge si Caleb. At matanda na siya noon, Brother Jess. Alam niyo, may mga nakakausap ako porket medyo umiidad na, parang ayaw na ng ministry. Ang lungkot. Dapat ang pagtigil ng ministry, yung huling hininga natin eh. Yung love natin kay Lord, kapatid, hanggang sa kunin tayo ni Lord. Yung commitment natin, kapatid, mag-e-end lang yan pagka nawala na tayo. So, meaning to say, ang dami pang dapat gawin. Hindi pa pwede mag-relax. Iba ang dating ni Joshua, kapatid. Palaban si Joshua. But because of his leadership, marami silang na-occupy lands.
Now, ang sabi rito, whom should you want to serve? The gods your ancestors served beyond the Euphrates? Ano ba yung gods beyond the Euphrates? Bakit nasabi ito ni Joshua? Alam nyo ba, yung gods beyond the Euphrates refers to the geographical and cultural origins of these gods, linking them to the ancient land of Mesopotamia. Now, gusto ko maintindihan nyo. Naalala nyo si Abraham? Di ba kinausap siya ng Diyos, Abraham? Merong magandang plano sa iyo eh. Pero kung hindi ka aalis dyan sa Mesopotamia, sa Mesopotamia, hindi ko mabibigay sa iyo. So nakita lang Diyos, yung pwedeng maging hadlang. At ang hadlang ay yung mga gods sa Mesopotamia. Nasusundan niyo mga kapatid? Ano ba ito mga gods ng Mesopotamia na nais ang Diyos layuan na ni Abraham? They had human or human-like forms, were male or female, engaged in intercourse, and reacted to stimuli with both reason and motion. Being similar to humans, they were considered to be unpredictable, oftentimes capricious. Alam niyo ba ibig sabihin capricious? Ito pala yung characteristic ng Diyos-Diyosan sa Mesopotamia. Na challenge ni Joshua, gusto niyo bang piliin uli yon? Hey, listen. Alam niyo ba ibig sabihin kapritsyohan? Ito yung pabago-bago ng isip. Ang hirap na may makakasama kang tao sa loob ng pamilya or even sa leadership na pabago-bago isip. Hindi stable. So ito pala yung spirito ng Diyos-Diyosan na yun. Kapag yun ang sinasamba ng tao, you are going to be unstable. And not only that, kapatid, grabe ang laswa ng isipan mo. Sex nga eh, gods of sex eh. Kumbaga, romantic spirit. At hindi lamang yung kapatid, ang focus sila ay pagkain na lang, inuman na lang, bahay. So ito yung influence ng Diyos-Diyosan ng Mesopotamia. Na sinabi ni Joshua, ito ba ang gusto nyo uli? Balikan? Para bang sinasabi ni Joshua, linayo na nga yung father of faith natin, si Abraham. Din babalikan nyo na naman? Eh sino naman yung tinutukoy ni Joshua rito? Balikan natin yung verse, kapatid. Na gods of the Amorites. Ano ba meron sa Diyos ng Amorites? They are characterized by polytheism. Ibig sabihin, marami. And the worship of pantheon deities. Ano ibig sabihin pantheon deities? Para bang isang cove, isang dome na iba-iba yung mga Diyos-Diyosan. These gods were often associated with natural elements of forces such as fertility, storms, and war. Kaya pagka may digmaan, sasambay nila yung Diyos-Diyosan na yun. Pagka may storm, sasambay nila yung Diyos-Diyosan na yun. Pag nangangailangan sila ng baby, sasambahin nila yung Diyos-Diyosan na yun. May mga provinces tayo dito dito sa Pilipinas na pagka wala silang baby, meron parang piyesta, nagsasayaw-sayaw sila. No? Di ba? Alam niyo yun? It's because they're worshiping yung God of fertility. Ito yung Diyos-Diyosan ng Amorites. Saan ako? Like other Canaanite peoples engaged in rituals that included sacrifices, feasts, and possible even human sacrifice, as suggested by archaeological findings and biblical texts. Now, listen. It's like Joshua telling them, tandaan nyo, kung yun ang Diyos-Diyosan na sinasamba nyo, dapat wala na tayo dito sa promised land. Kaya nga tayo narito, natalo na ang totoong Diyos natin, yung mga Diyos-Diyosan natin. So gusto nyo ba,
balikan yun, mga talunan? Naintindihan nyo, kapatid? Kung yun ang tinatangkilik nyo, dapat wala tayo rito. Maraming nakakalimot, kapatid. If wala ang Diyos sa buhay nyo, maraming nakalimot eh. Ano na kaya tayo? Hey, nakikinig ba tayo? So yun ang mini-message ni Joshua. If not for the real God, at kung gusto nyo balikan uli yung Diyos-Diyosan ng mga Mesopotamians at ng mga Canaanites at mga Amorites, hindi dapat tayo nakapasok dito sa Promised Land. Now, going back to the verse, ang sabi diyan, whom should you serve? Alam niyo ba ibig sabihin? But if you refuse to serve the Lord, alam niyo bang ibig sabihin ng serve? Serve sa salitang Hebreo ay obad. Ibig sabihin to work, to enslave, keep laboring, bring to pass, o worshiper. So kung sino yung sinaserve mo, kung Diyos ang balang Amorites, Diyos ang Mesopotamia, o ang totoong Diyos, when you serve, it means dapat enslave ka sa Kanya. And you keep on laboring. Ito yung nawawala sa nagsasabing, we serve God. Para bang may expiration yung pag-serve nila kay Lord. Eh, hindi yun ang thought dito. Pagka sinabi mong, you will serve God, you will keep on serving Him. Amen po ba? You will keep on laboring. Hanggang, meron pang binanggit dito, bring to pass. Kaya kung uunawain natin, kapatid, hanggang hindi nangyayari ang lahat, huwag kang titigil in serving God. Can you say amen? Hindi tulad ng iba, para bagang tapos na ang laban. Siguro natanggap na nila lahat. Kaya they cease to stay committed sa ating Pangdiyos. Let's talk about the home. Kasi ito yung title ng message natin. The home, my mission. Ano ibig sabihin ng home? Home is the social unit formed by a family living together. Next, a sense of belonging and roots. Kaya mahalaga, nagbubuo tayo, hindi lamang ng tatay-nanay, but isang home. It is where nagkakaroon ng emotional connection. It is where nagkakaroon ng mga memories. May nabubuong mga tradisyon o costumbre, and values are made. Panglima, when there is a home, ayaw natin ng bahay lamang. Gusto ko maintindihan nyo, iba ang house, iba ang home. Kung may home, may sense of security. Now, ano namang meaning ng mission? It is a specific task, duty, or goal that is assigned or self-imposed, often with a sense of purpose or conviction. A life purpose or goal that gives direction and meaning. So ang home, hindi lang ito yung physical space na kung saan ka kakain, saan ka matulog, but it is a place of purpose and mission. Andiyan ba yan? Home is a place to cultivate faith, values, and spiritual growth. Pagka nagbubuo kayo ng home, dapat priority si Lord sa family life. And not only that, ang mission natin, kapatid, sa home natin is to have a faith na isa lamang. Based sa authority ng Bible. And when there is a home, at yun ang mission natin, gusto natin lahat ng membro doon sa home na yun is nagkakaroon ng heart to serve God at ang iba. Kaya sa ating lahat dito, mga head of the family, mga parents dito, make your home a place of love,
hospitality, and service. Sa time natin ngayon, para bang sa 1 to 10, siguro 8 lang o 7, o even baka 4 lang, na makakita tayo ng family ay nagkakaisa, nagsasamba sa isang Diyos. Magkakasama every Sunday, buong family, nagsisimba sa isang simbahan. Bibihira. Di ko alam, siguro mga 50% o 40% o even 30% lower than that. Totoo ba sinasabi ko? Kasi siguro hindi na home ang naging mission nila. Kaya hindi sila magkakasama. Kaya it brings joy, and I believe not only to God, but sa akin, pagka nakakita tayong pamilya na magkakasama, nananalangin. Kahapon natuwa ako dahil ang dami nila, Brother Jess. Pero hindi mahalaga yung nakapag-umpisa. Mahalaga ay yung consistency. Di ba, Brother Jess? At yun ang mission natin. Na magkakasama sa lahat ng bagay, lalo patungkol sa ating Panginoon. Why? Kaya, mauunawaan nyo this morning. So God gives people the freedom to choose their allegiance. While there are consequences, totoo naman, may consequences sa inyong choices, still, hindi inaalis ang Diyos sa atin yung freedom to make a choice. Individuals are still presented with the option whom they will serve. Si Lord ba talaga? O yung pinanggalingan natin na paniwala? So yung emphasis ng message this morning, when you choose God, si Jesus Christ, importante yung tinatawag na sincerity and faithful commitments. It means laying aside yung mga bagay pa pwedeng mag-hinder sa iyo, sa faith mo, sa commitment mo, in choosing our Lord and Savior. Our mission sa ating home, our family. Number 1, importante kapatid, pagka-mission mo, ang family mo, ang home mo, we must serve Him in faith. Kinakailangan sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya, isa lang palampalataya. Nakita ba kayo ng pamilya, kapatid, na iba-ibang Diyos na sinasamba? Ang hirap. Pero mo, isang araw, may Bible study na nagtuturong tama. Sumunod na araw, iba naman ang bit-bit dadalhin sa bahay nyo. Alam niyo na ibig niyo kong sabihin. Ang hirap. Sa isang bahay, kapatid, may place na kung saan kayo nagmimit na nagsasamba kay Lord. Sa isang kanto naman, may sampagitan na kasabi. Try to imagine. Ano mangyayari sa pamilya pagka ganon? But when you make your home ang mission mo, sisikapin mo na ikaw yung nakakaalam ng katotohanan, dapat isa lang faith kay Jesus Christ, isa lang yung church na sinasambahan, at hindi lamang yan, we have that faith in fellow Christians. Explain later bakit mahalaga. So it signifies a commitment to serving God with trust, loyalty, and devotion. Incorporating God's teaching into everyday life. Hindi yung tuwing linggo lang, mga kapatid. Baka tuwing linggo lang lumalabas ang name ng Jesus Christ sa bibig nyo. O pagka nalalagay kayo sa panganib, doon lang lumalabas yung pangalan ng Jesus Christ o may pangangailangan. Unfair naman kay Lord yan, na nagbigay ng kanyang buhay sa krus, naghirap para sa atin. Tapos seasonal lang, birthday, Christmas, doon na lang sinasamba si Lord. Staying determined in the face of challenges while having faith
in God's promise. So ito yung goal natin. Ito yung mission natin sa tahanan. Na habang naghihintay tayo kay Lord, habang naghihintay tayo sa kaganapan ng pangako, intact ang family sa pagsamba ng Diyos, sa Diyos. Number 2, ang mission natin, yung tahanan natin, family natin, home natin is we will serve Him. Hindi individually, but as a family. Sama-samang nananalangin, samang-samang kapatid na nagpapasa ng kabigatan sa gawain ng Diyos. Sama-sama tayo nagpaplano. Hindi kanya-kanyang plano, hindi kanya-kanyang direksyon, hindi kanya-kanyang hila. It stands as a powerful, when we say we serve Him as family, it stands as a powerful declaration of unity and shared purpose, igniting a sense of collective strength and common vision. Pagka hindi na nakakasundo sa pamilya, kapatid, para bang yung, alam niyo yung tug of war, naghihilahan? Gusto niyo ba? Yun ang sa loob ng pamilya. Parang naghihilahan kayo. Number 3, pagka ang home mo, ang mission mo, we will serve Him with our finances. As head of the family, as nanay, dapat ang mind natin, hey, let's support the church. Tulungan natin. Share with the burden sa mga expenses. Parang ganito, kapatid, pinapakain ka ng things about God. Ini-encourage ka, tinutuwid ka, kinokorek ka. Kasi sa totoong Church Lord, walang konsintihan dapat. Walang compromising. Kasi gusto natin makarating sa buhay na walang hanggan, kasama si Lord, hindi kasama si Satan. So, biro mo kung saan tayo hinahanda pa sa araw na yon, wala tayong kabigatang pinansyal. Alam nyo, si Nanay Engcar, nakaka-bless yan eh. Grabing kabigatan niya sa mga kapatiran natin na pumupunta sa Sapang-Alab. Wednesday, mayroon ilan sa atin dito pumupunta ron para sa prayer meeting. Mamayang hapon, mayroon ilan sa atin dito mga tiga Sapang-Alab pupunta ron para sa afternoon service. Si Nanay Engcar, hindi mo na kinakalang kausapin niya, Engcar, wala tayong electric pan. Engcar, baka meron ka namang gustong iba. No. Alam niya kung sino yung tutulungan niya. Hindi siya mayaman. Pero hindi yun ang dahilan para maging ganun siya. Kung i-compare nga natin siya sa mayaman at sa kalagayan kanyang buhay, baka mas malaki ang kanyang nabibigay kasi sa kalagayan ng kanyang buhay kaysa sa mga may kaya sa atin dito na kayang-kayang pagbigay. So dapat goal natin sa ng home, we teach our children, we teach yung mahal mo sa buhay, hey, diyan tayo hinahanda ni Lord patungo langit. Suportahan natin. Try to imagine, kapatid, pagka may ninis ka, nasa church ka, o saan ka mang church, kapatid, dinagay ni Lord, humihiling ka, Lord, bigyan mo trabaho, bigyan mo ito. Tapos pagdating sa financial needs, hindi tayo faithful sa giving, sa tithe, sa offering. May malaking problema. Tama po ba? So we must serve with Him, with our finances. Recognizing that God is the source of and honor of our blessing, we must manage them according to biblical principles. Number 4, we will serve Him in fellowship. How? We pray for each other. Dapat hindi lamang naman ng bibig natin yung patungkol sa sarili natin. Isipin natin ibang family rito sa church. Hey, kailangan natin prayer sa atin. Hey, kailangan nila yung paalala natin. We protect each other. We promote each other. We give each other chance and opportunity to
to shine, to soar high, to serve God. So dapat yun ang laman ng pinag-uusapan sa isang home. Hindi sarili lang natin. It means walking together in faith and responsibility in fulfilling God's purpose. Number 5, we will serve Him fervently. Yan dapat ang goal natin, mission natin sa ng pamilya. Na sama-sama, tayong lahat, mula sa bunso hanggang sa panganay at magulang, we must serve God fervently. Sa 1 Peter 1:22, and I hope uunawaan natin ng mabuti ito. Since you have in obedience and truth purified your souls for a love of the brothers without hypocrisy, fervently love one another from the heart. So ito yung gustong maging mission din natin sa dong family. Teach them not only to love yourself, but love others. Hindi tayo magiging pabigat. Hindi tayo, kapatid, yung biglang nawawala. Hindi tayo nawawala, kapatid, sa calling ni Lord. Alam nyo ba, baka kami nakakalimot, pagka meron tayo kilala rito, may struggle. Ano man yan, but still nakikitaan natin sila nagsiserve kay Lord. Diba, it inspires us. Tama po ba? Pero kung meron ka naman na ikikita na dati tinitingala mo, pero so called kay Lord, ikaw ba? Magkakaroon ka ng gana? Dahil papasok isipan, siya nga eh. Siya nga eh. Pinagkatiwala ng gustong, pero ganun lang siya, bakit ako? Si kapatid, hindi nyo ba alam, each one of us affects or impact each other. May dating tayo, negatively man o positively. Kaya ang mission natin sa ng pamilya natin, maunawaan na ito. Hey, maging blessing ka sa church. Maging kalakasan ka sa church. Hindi pwedeng mawala yung ganong klaseng usapan sa loob ng pamilya. So, ibig sabihin, kapatid, number 1, may passion dapat. Hindi mawawala ang passion sa atin. What is passion? Enthusiasm and energy in serving God. Number 2, meron dedication sa atin, commitment and perseverance. And number 3, may zeal. Anong ibig sabihin zeal? Eagerness to honor and glorify God. And number 4, wholeheartedness. Dapat yun ang mensahe sa loob ng pamilya. Serving with all heart, soul, and mind. Number 6, ang mission natin, ang goal natin, ay mapaliwanag sa loob ng tahanan na si Lord ang number 1. We will serve Him first. Meaning to say, hindi yung tira-tira ibibigay natin sa Kanya. Ibig sabihin, kapatid, siya ang shepherd ng buhay natin. Hindi lamang siya ang healer natin, hindi lang siya ang tagapagligtas natin, siya ang Lord natin. Ang hirap sa ating kapatid, kilala lang natin si Lord pag kami pangangailangan natin, tayo. Kilala lang natin si Lord pag kami karamdaman tayo. Kilala lang natin si Lord pag nalalagay tayo sa panganib. Pero kinilala mo ba siya na siya ang shepherd mo? Dapat ito'y mensahe sa loob ng pamilya. Hey, anak, hey, asawa, shepherd natin si Lord. Hindi lang natin siya ang provider natin. Hindi lang siya yung magsesecure, magpaprotect sa atin. Siya ang shepherd natin. Can we say amen? It means putting God first and His kingdom before relationships, before work, or personal desire, and pursuing God's will and purpose. Number 7, huwag mawawala sa usapin sa loob ng pamilya. We will serve Him in the future. Hindi lang ngayon. Ang ganda yung movie, hindi ko alam kung napanood nyo lahat, yung Fireproof. May problema yung mag-asawa. Magdi-divorce na sila, maghihiwalay na sila. Buti lang, may pinadala ang Diyos sa manggagawa dun sa lalaki. O pastor, amen sa babae.
At na-realize nila, si Lord ang needs nila. So, hindi maagad-agad na-solve ang problem. And sabi nung sa film, ang payo sa kanila, why waiting for God's answer? Serve Him. Minsan tayo, kapatid, doon tayo may problema. Naiinip ka agad tayo. Kaya nanlalamig tayo kay Lord. Nagdadabog tayo. Kaya nga, may awit yun sa part 4, while waiting, we will serve God. We will serve God. Serve Him with your praises. Huwag ka mawawala sa bawat pagtitipon kasi ang presensya mo, kalakasan namin lahat. Tama po ba? Makita mo lang mukha, wow, malakas ka na naman. Pero pagka meron ka nakikita, bakit wala? Bakit wala na naman sila? Hakapanglambot. Even kami mga pastor, bago tumayo, may nararamdaman kaming panghihina. Pero hindi namin pwedeng ipahalata. Dahil may ministry kami sa katawan ni Lord. It means setting our sights on eternity and being conscious of the legacy we will leave. Ito'y nawawala sa atin eh. Lalo pagka-bless na tayo. Lalo pagka binigay na ni Lord mga gusto natin. Nakakalimutan natin may langit, may impyerno. May punishment. May blessing sa harapan ng ating Panginoon. At hindi lamang yun, wag lang tayo kapatid, yung focus natin ay makarating kay Lord. Dapat naisipan natin tayo mga head of the family, bawat member ng family and church, ano ang iiwan natin? Kapatid, ang hirap kung nakasulat sa lapida mo. Ang taong nakahiga rito ay maraming utang. Ang taong nakahiga rito nang iwan ng asawa. Ang taong nalibing dito. Anong alaala ang iiwan mo? Tama po ba? Conscious ba kayo ron? O ang pinag-uusapan ng parate, kita, pera. Tandaan mo yung anak mong maliit, isang araw lalaki din yan. At habang lumalaki yan, tumatanda ka. At isang araw mauula ka mamatay. Pwede. O pwedeng anak mo ang unang mamamatay. Ang tanong ko, Brother Jess, kung kunin ka ni Lord, tiyak ka ba magpapatuloy ang anak mo sa Panginoon? So anong uri ng paghahanda ang ginagawa mo, Brother Jess? Di ba dapat magpakitaan natin sila? In good times and in bad times, we will serve God. E paano kung hindi na siya pinag-uusapan sa tahanan? Isang araw, Brother Julio, baka pwedeng hindi na si Lord ang sinasamba sa bahay na iniwan natin pagkatapos tayo mamatay. Baka binalikan na nila ang Diyos-Diyosan ng Mesopotamia. Baka binalikan na nila ang Diyos-Diyosan ng Amorites. Yung bang gusto natin mangyari? Wake up, gising. Huwag makipot ang isipan. Kanina nag-dedicate tayo ang baby. Si Riri, regalo ni Lord yan. Hindi para pasayahin lamang ang magulang. But it is a trust na binigay. Na gusto ni Lord, kahit mawala na yung magulang, si Riri ay magpapatuloy sa Panginoon. At kung dumating ang time, mag-asawa na si Riri, yung mga anak ay magpapatuloy kay Lord. Hindi yung nawala magulang, nawala na sa katotohanan ng anak. Gising. Baka ganun ang mangyayari sa pamilya nyo. Dahil ang mission nyo ay hindi na ang home. O nagbago na ang mission. Kapatid, rapid na matapos, nakalimutan na ba natin yung benefits na pangako ni Lord sa atin at binibigay sa atin? Na nagsiset up lang ang foundation dahil the rest ng message na napakahalaga. Kasi baka may nakalimot eh. Kaya ang home natin, hindi na natin mission. Ano ba ang benefits natin na ino-offer ni Lord? Sa Psalms 103 verse 1 hanggang 5, actually natakil natin last week to. Praise the Lord, my soul. Praise His holy name. And all that is within me. Praise the Lord, my soul. And never forget all the goods He has done. Huwag niyong
kalilimutan. At yan din dapat ang parati mo ipaalala sa pamilya mo. Huwag nating kalilimutan. All the good has done. He is the one who forgives all your sins. The one who heals all your diseases. The one who rescues your life from the pit. The one who crowns you with mercy and compassion. The one who fills your life with blessing. So that you become young again like an eagle. Para may lakas tayo parati mga seniors dito kahit nakakaedad na tayo. Isang katanungan, lalo sa mga nakakalimot na, sa nawawala ng commitment, sa mga nanlalamig na kung meron man, sa mga bumabalik na uli sa Diyos ang Mesopotamian o sa Diyos ng mga Amorites, baka sakali lang may bumabalik na. Kung kayo ba nagtitipon, sawa mo, anak mo, ano kaya ang pinag-uusapan nyo? Magkano kikitain natin bukas? Pag-aaral. Ano ititinda natin? Ilan order sa church? Sino ipepresent ko ng business? Ito na ba yung pinag-uusapan nyo sa bahay? Pamilya? Nawala yung pag-uusap about God, about yung purpose mo, about mission. Puro sila ba laman ng bibig sa loob ng bahay? Mabagay dito sa mundo. Yung magagarang damit nyo, magagandang kotse, magagandang bahay, yun na lang ba ang laman ng bibig? Saan tayo mag-i-invest? Saan tayong bangko magbubukas? Kurso, etc., etc. Yan na lang bang pinag-uusapan nyo? Sabi sa Deuteronomy 6:5 hanggang 7, you shall love the Lord your God with all your heart and mind, and with all your soul, and with all your strength, your entire being. Verse 6, these words which I am commanding you today, and I believe kasama kapatid yung benefits sa binasa natin kanina sa Psalms 103 verses 1 to 5. Shall be written on your heart and mind. Mission sa home. You shall teach them diligently to your children, impressing God's precepts on their minds and penetrating their hearts with the truths. Kapatid, hindi po biro ito. Ibig sabihin, para mag-penetrate sa mind, penetrate sa heart, hindi pwede tuwing linggo lang pinag-uusapan si Lord. Tama po ba? Brad, tama ba ako? Maraming Sunday Christian na lamang. Paano magpe-penetrate ang goodness ni Lord sa puso natin? Paano magpe-penetrate si Lord sa isipan natin? May panganib pagka hindi nag-penetrate sa puso natin. At nakita ng Diyos na pwedeng bumalik sa dati ang mga Hudyo. Kaya nagbigay sila ng message to Joshua, hey, mamili kayo. Gusto nyo bang balikan yung dati? At kung balikan natin sa time ng church, kaya ako nga binigay ang buhay ko para sa inyo, ayoko kayo bumalik sa dati. Nakalimutan na ba natin yung pain ni Lord sa cross? Kaya ang iba nang lalamig, hindi na kasi pinag-uusapan, hindi na nag-penetrate sa puso, hindi na siya ang pinag-uusapan, hindi na nag-penetrate sa utak. Kaya ang anak mo, ang nasa isip pera na lamang, kita na lamang. Nawala ng burden sa church. Sama asawa mo.
kasama magulang mo na wala na yung burden. Why? Hindi nag-penetrate sa puso. Hindi nag-penetrate sa isip. You should teach them diligently to your children, impressing God's precept on their minds and penetrating your heart with His truths, and shall speak of them. Kailan? When you sit on your house, when you walk on the roads, and when you lie down, and when you get up. Kayo na mayroong mga sasakyan na at lumalakbay kayo papunta sa pasyalan, na pag-uusapan nyo ba si Lord, alam nyo, dahil asawa ko, dahil kay Lord, meron tayong sasakyan. Dahil kay Lord, nakakapunta tayo iba-ibang lugar. Dahil kay Lord, nakakain tayo sa ganitong lugar. Napag-uusapan nyo ba yun o wala na? This world created sa atin ang pagiging ungrateful. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Kaya tayo kapatid, isang mahalagang paalala itong message sa atin, huwag natin lulubayan na turuan ang family natin na huwag makalimot. At huwag tatalikuran yung mga pinagkatiwala sa atin. Come on, church. Sana umaalingaw-ngaw sa tenga natin yung sinabi ni Joshua. At yung context, bago nangyari yun. Gusto niyo pa bang balikan yung dati? Nakalimutan niyo na ba ang dahilan kung bakit tayo narito? It is because of God. Hindi naman sa mga Diyos-Diyosan naman sa tapuan niya. Hindi naman sa Diyos-Diyos ng Amorites tayo nandito. Talunan nga sila kaya nga tayo nakapasok sa lugar nila. Nakalimutan lang ba ang iba sa inyo? Puro silang ba pang-earth ang pinag-uusapan sa bahay ninyo? Nakalimutan na ba natin na mayroong eternity naghintay sa atin? Si Lord o si Satanas? Hindi nyo ba alam meron tinatawag na Book of Life? Ano itong Book of Life? Sa Revelation 20 verses 12 to 15, and I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and the books were opened. Then another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged according to what they had done, as written in the book. Lahat ng ginawa natin nakasulat doon. Yung time na tumanggap ka kay Lord, time dininig ni Lord yung prayer request mo, yung mga response mo, yung time na kapatid na wala kang gana ng pag-serve kay Lord, yung time na dating inaatay mong gawain ay hindi ka na dumadalo. Nakasulat lahat yan, kapatid, kung alam mo lang. Everything done while on earth, and if anyone's name was not written in the book of life, he was hurled into the lake of fire. Sa Revelations 21, 7 and 8, he that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful, the unbelieving, the abominable, the murderers, the warmongers, and the sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Na merong mga pinokusan dito ng mga iba-ibang uri ng kasalanan. Ano ba yung sinasabi rito yung abominable na hindi makapasok sa napaparusa ng Diyos, hindi makaka-inherit ng eternal life. Yung abominable dito means something that is detestable, loathsome, and morally repugnant to God. Especially practice like idolatry, certain sexual behaviors, and hypocrisy. Alam nyo, pagdating sa mag-asawa, walang bastos. Pero kung isang babae na ibang lalaki ang kapatid, ini-entertain mo yan, delikado ka, kapatid. Delikado ka. Ano man yung warmonger? Yung warmonger, kapatid, galit ang salitang war. Yung nagbebenta ng laman. Siguro naman wala sa atin dito.
Kaya palagay ko hindi itong problem natin. Pero pwede pa yung abominable. Lalo sa mga kalalakihan dito. Sorcerers are individuals who practice magic. O baka meron pa rito, kapatid. Witchcraft, kulang, yung pagkukulam o sorcery to gain power or knowledge apart from God, even through the use of spells, potion, or communicating spirits. So gumagawa nito, abominable, warmonger, sorcerer, at mga sinungaling, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. But gusto kong fokusan, kasi I think ito yung need natin ngayon eh. Gusto kong fokusan yung fearful. Alam niyo ba yung fearful o sa salitang Greko ay dilos, na ibig sabihin timid? Ano ibig sabihin timid? Yung faithless or fearful. Oh, yung fearful ay timid. That is faithless and fearful. So anong ibig sabihin timid? You know what timid means? Na ito'y bahagi ng fearful, na pagka ikaw meron ito, hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Number 1, lacking in courage or self-confidence. So ito yung timid o fearful. Number 2, lacking in boldness or determination. So pagka ikaw ito, kapatid, delikado ka. When you lose sight of God, when you lose sight of Jesus Christ in your home, you will lose sight of His plan for your family and His purpose. So ano ang resulta kung hindi na pinag-uusapan si Lord? Nakalimutan na yung kabutihan ni Lord sa Psalms 103, verses 1 to 5. Alam nyo ba, kapatid, pwede ka malagay sa tinatawag na parang maze o quagmire. Alam nyo ba yung maze? Diba, naglalaro tayo minsan, no? Mayroong entrance, may lalabasan. Tama ba? Meron naman, kapatid, yung true to life, no? Na maze, matatas sa puno. Siguro, nakikita natin yan sa mga foreign na mapalabas. Usually sa Europe yan, may maze. Maglalakad ka at hahanapin mo kung saan kalalabasan. Pag nawala ang focus natin kay Lord, pwede ka malagay sa maze. Maliligaw ka na. At pagka naligaw ka na, kapatid, you will start to doubt and entertain the accusation of Satan. At mabigat sa kapwang Kristiyano. Pagka linagay na ni Satan sa isipan mo yan, may question na ako sa iyo. May question yung katabi mo sa iyo. Kaya ang resulta, pare-pares na lang kami. Bakit ako magpapakatino? Si kapatid, pagka hindi na pinag-uusapan si Lord sa bahay, pwede ka maligaw. Pwede ka maging judgmental sa kapwa mo, Jason. Pwede mo lagyan ng question mark lahat ng katabi mo rito. Siya nga eh. Siya nga eh. So bakit pa ako magpapakatino? Kaya alam niyo ba sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians? Kung hindi totoo ang resurrection ni Lord, maglasing na tayo, mag-inuman lang tayo at kumain at bukas mamamatay. Ganyan na bang nangyari sa atin dito? Puros kasarapan ng buhay, pinag-uusapan. Puros karangyaan. At nakalimutan. At kung sakali man, lumalabas sa bibig yung pagpapasalamat, ano na lang yun? Pero wala na sa puso. Dahil kung sa puso yung kapatid, dikit yan kay Lord. Committed yan kay Lord. Handang mag-sacrifice yan kahit maraming pains. Kahit maraming rejection, mararanasan natin. Papatuloy yan kasi alam niya talaga kung saan galing ang kabutihan ni Lord. Pero yung mga kahipokritohan lang, sa labi lang yon. Hindi totoo, nagpapasalamat kay Lord yan. Tama po ba? Tama po ba? Kaya doon sa mga nakausap ko, kasi linggo-linggo may kinakausap ng mga leaders. Gusto nilang friendship. Gusto nilang family. Kaya ang napansin ko, sa ilan sa kanila, ang hinahanap nila, strong sa faith. May stand. Hindi ganon. So, re-recognize din pala nila kung sino yung faithful sa atin. Sino yung matibay kahit ano yung pinagdadaanan. At totoo naman kapatid eh. Sila yung tutulong sa'yo sa lakbay natin dito sa mundong ito. Tama po ba? Kaya gusto natin friends.
Gusto natin maganda relasyon natin. Pero doon sa mga nakausap ko na, kapatid, enjoy sila sa mga taong make their stand for God. Doon pala sila humuhugot ng kalakasan. Doon pala sila humuhugot ng inspirasyon sa buhay. Pwede ba natin palakpakan natin pang Diyos? At alam nyo, kapatid, pagka hindi na pinag-uusapan si Lord sa bahay, nakakalimutan natin maging grateful sa Kanya para kang nasa isang rat race eh. Alam niyo bang rat race? Ang ibig sabihin rat race? Pagalingan na lang tayo. Paramihan na lang ng pera. Pagandahan na lang ng kotse. Pagandahan na lang bahay. Pagandahan na lang sapatos. Pagandahan damit. Yun ang rat race. Competition. Pasikatan. Pagalingan. Kaya dahil hindi na nga si Lord ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan na kapatid, yung natanggap nila. Makikita natin sa Facebook. Kung saan sila kumakain, kung ano-ano nabili, pero nag-post na ba sila about God? About kung anong mangyayari sa'yo pag wala ka kay Lord? Wala. Kasi hindi na pinag-uusapan si Lord. Kaya iba din po ng post nila. Alam niyo ba? Kapag ka nawala yung focus mo kay Lord, ang pagdalo mo sa church ay pagsimba na lamang at hindi samba. Iba yung simba at iba yung samba. Naiintindihan ba natin? At nakakatakot kung gano'n na lang tayo. Nagsisimba pero hindi nagsasamba. Mapapansin mo naman yun pasok pa lang ng church. Cellphone na hawak. Hindi mo alam kung anong tinitignan sa cellphone. Hindi nyo ba alam, kapatid? Isang halos 6 days na sa laban tayo sa work. Alam niyo mga nagtatrabaho dito, struggle sila sa traffic, maaaring toxic pa sa ng trabaho, kapatid, mga panganib. Maaaring may problema sa asawa, may problema sa anak, may problema sa magulang. Then pagdating sa church, wala pa ang mind kay Lord. Rest nga natin to eh. Pagpasok sa church, cellphone ang hawak. Okay, sana nag-share about God. Okay, sana nag-take notes. Paano kung ML? Naglalaro ng ML. At mabigat kung tatay pa ang gumagawa niyan. Nanay ang gumagawa. Napaka-ungrateful natin, kapatid. So, anong mangyari sa anak mo? Anong mangyari sa family mo? Nagre-relax ako, pagod ako. Ang sabi ni Lord, sino man napapagal, nahirapan, lumapit lamang sa akin at papahingay. Hindi niyo ba alam, resting place natin ang gawain ni Lord. Ito na yung time natin na ma-observe natin si Lord. Para maalis yung mga pangit-pangit na linagay ng world sa loob ng 6 na araw na nasa school tayo at sa work. Hindi niyo ba alam, dito sa church, doon na lang tayo nagkakaroon ng sanity. At naiintindihan natin, why buhay tayo? Why nandito tayo sa mundo? Ang reason. Kaya kapag nakaiintindihan mo yan, nasasabi mo sa asawa mo, nasasabi mo sa anak mo, anak, kaya tayo blines, may dahilan si Lord. May purpose tayo. Kasong problema, hindi na Brother Jess eh. Kaya confusion after confusion ang nangyayari. Nakalimutan mo na yung sense why you are alive, yung meaning ng existence mo, yung purpose mo, why buhay tayo. Dito magtatapos. 5 minutes na lang ako. Naalala niyo si Hezekiah? Nagkasakit siya. At ang sakit niya, maglilid sa kanyang kamatayan. Anong message ang Diyos sa kanya? Through Prophet Isaiah. Ang sabi ng Pang-Diyos, through Prophet Isaiah, kay Hezekiah, put your house in order. Halos same ang context ng sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So kung hindi nyo naiintay kahalaga ng mission natin sa bahay, talagang mawawala ka sa tono. Maliligaw ang family mo. Dahil ikaw, head of the family, ang may dahilan.
Ang sabi ng Diyos kay Hezekiah, set thine house in order. Ayusin mo bahay mo. Ayusin mo pamilya mo. At nung tumagos yung message kay Hezekiah, nagmakaawa siya, naghambol siya kay Lord. And si Lord naman mahabagin eh. Pero wag nyo isipin na uto-uto ang Diyos. May hangganan ang lahat. Dinagdagan ng 15 years ang buhay ni Hezekiah. Now, ito yung gusto ko maintindihan ninyo. After pinagaling ng Panginoon si Hezekiah, at after blines pa ng Diyos sa Hezekiah, anong naging response ni Hezekiah? Basahin natin. Sabay-sabay tayo magbasa. Isaiah 39, starting sa verse 1, Merodach Baladan, the son of Baladan, was now king of Babylonia. And when he learned that Hezekiah was well, he sent messengers with letters and a gift for him. Verse 2, nasasabay yun diba dyan sa likod? Hezekiah was welcomed the messengers and showed them all the silver, the gold, the spices, and the fine oils that were in the house. He even showed them where he kept his weapons. Nothing in his palace or in his entire kingdom was kept hidden from them. Now listen, dali natin. Try natin mag-relate tayo. Parang ganito. Nung may time, may once ka, nag-pray kay Lord, may hinaling ka, nag-pray kay Lord, binigay ng Diyos sa iyo yung desire mo. So instead of pinagmalaki mo siya, pinagmalaki mo yung binigay. Imbes kapatid, in-spread mo things about God. In-spread mo yung binigay ng Diyos sa buhay mo. Kapalay post mo sa Facebook at kung ano-anong pagmamalaki, pagmamayabak. At ito yung ginawa ni Hezekiah. Pinasyal niya ang mga foreigners. Ito yung kayamanan ko, ito yung ginto ko, ito yung armas ko, ito. Hindi niya sinabi galing kay Lord yan. Kaya nagtanong si Isaiah kay Hezekiah, verse 3, I asked Hezekiah, where did this men came from? What did they want? They came all the way from Babylonia, Hezekiah answered. Verse 4, what did you show them? I asked Hezekiah, I answered, I showed them everything in my kingdom. Hindi man lang pinasyal sa temple ni Lord. Hindi man lang pinasyal sa church. Hindi man lang sinama sa satellite o sa prayer meeting o sa cell group. Then, verse 5, sabay-sabay natin basahin. Then I told Hezekiah, I have a message for you from the Lord, all-powerful. Verse 6, one day, everything you and your ancestor have stored up will be taken to Babylonia. Mawawala lahat yan. The Lord has promised that nothing will be left. Tandaan niyo kung anong sinabi ng Diyos, mangyayari yan. Yung mabigat kapatid, verse 7, basahin natin. Some of your own sons will be taken to Babylonia, where they will be disgraced and made to serve in the king's palace. Ito bang gusto niyo mangyari sa anak niyo? Dahil hindi na siya pinag-uusapan sa bahay. Ito bang gusto mong mangyari sa asawa mo? Ito bang gusto mong mangyari sa anak ng anak mo? At ang mabigat kapatid, after nalaman ni Hezekiah yung punishment niya, tingnan natin response si Hezekiah. Sabay natin basahin, malakas at tumayo na tayong lahat. Malakas natin basahin ha. Then Hezekiah said to Isaiah, this message you have given me from the Lord is good. Wow, grabe. Anong klaseng tatay ito? Anong klaseng head of the family ito? At least there will be peace and security during my lifetime. Ito ba ang gusto mo mangyari? Ang pakialam mo lang ay during time. Hindi mo lang iniisip anong mangyari sa anak mo paglaki. Ano mangyari sa asawa mo pag nawala ka na? Ano mangyari sa anak mo pag nag-graduate na ng college? Ano mangyari sa kanya pag nagkaroon ng asawa? Kay Hezekiah, okay lang yan. At least patay na ako, wala na ako. Yan bang gusto mangyari, kapatid? Kaya hindi natin pinag-uusapan si Lord sa bahay. Hindi natin in-encourage asawa natin, sige lang, maganda may posisyon pa rin, maganda may leadership pa rin. Yes, maraming pain, maraming emotional pain.
Pero hinahanda natin future ng anak natin eh. Ayaw natin makita sa anak natin, matras tayo pag mabibigat ng laban. Yung bang ang pinamumukha nyo sa mga anak nyo ngayon? Forgetting the benefits na binigay ni Lord. Kaya pala, Joshua time pa lang, sabi ng Pang-Diyos to Joshua, mamili kayo ngayon. Ngayon pa lang, isolve na niyo yung issue. Ngayon pa lang, make the decision. Make commitment. Sino ba ang gusto niyong paglingkuran? Yung totoong Diyos na nagdala sa atin dito, sa magandang bahay na to, magandang kotse na to, magandang church na to, ay mga Diyos-Diyosan ng Mesopotamia na sila ang nag-cause ng problema sa loob ng pamilya. Kapatid, mga anak, mamahal namin bisita, sino ang pipiliin nyo ngayon? Message sa ating lahat, Brother Jess, message sa ating lahat, set thine house in order. Pumikit tayong lahat, mga kapatid, and let Jesus Christ, the Spirit, speak to us at sulat sa ating puso ang message na to.